Habang mura pa nga ang manok, mag-stock na din kayo ng pwedeng ipang ulam at ipang baon-baon ng mga anak at asawa nyo. Doon nga lang sa dalawang chicken fillet na yon or pitcho, ang dami ko nang nagawa doon. Kaya mas magandang nag-stock ng mga gantong ulam para pag naubusan kayo ng idea, may madudukot kayo sa ref. Gagamit nga ako dito ng dalawang chicken fillet at 5 patatas. Tanggalin lang natin itong balat pero wag nyo tong itatapon dahil magagamit pa natin to sa ibang recipe. Iniwa ko nga lang ng ganyang kalalaki, ganun din sa patatas dahil sabay na natin silang papalambutin. Ilagay na nga natin yung chicken at patatas. Itong buto pala sinama ko na din dahil meron din tayong makukuhang laman dyan mamaya. Lagyan na din natin to ng mga pampalasang pinitpit na bawang, dahon ng laurel, paminta at asin. Tapos papakuluan naman natin to or papalambutin ng 20 to 30 minutes. Kailangan kasi dito lumambot yung patatas dahil imamash natin to mamaya. After 25 minutes nga, chinek ko itong patatas at malambot na at ready na siyang i-mash. Itong pinaglagaan, wag nyo tong itatapon dahil pwede nyo tong ipang sabaw or kaya ipang sopas. Itong mga patatas, i-mash nga lang natin to. At kung wala naman kayong pang-mash, pwede nyo naman tong gamitan ng tinidor. Mas maganda nga dito yung may buo-buo siya, wag naman yung sobrang pino. Itong mga chicken naman, i-chop nyo lang to ng maliliit. Pero dahil nga tinatamad ako, pinadaan ko na lang yan dito sa food processor. Bahagyang giling lang guys, kailangan dito may buo-buo pa siya para juicy pa din. Ito nga sa malaking bowl, ilagay na natin itong chicken, patatas, at timplahan din natin to ng salt, pepper, garlic powder, onion powder, at lagyan din natin to ng flour para mabuo, at cheese. Syempre, hindi pwedeng mawala yung cheese dahil pampasarap na yan at pampalinamnam na din. Itong recipe pala na to ay parang pinaghalong chicken nuggets at hash brown. Kaya siguradong magugustuhan to ng mga kids nyo. Haluin nga lang natin tong mabuti at gamit naman ang malinis na kamay, magsha-shape tayo nung nakasanayan nilang nuggets para madaya natin sila. Pwede kayo ditong gumawa ng pabilog, rectangle at star. Grabe, parang napaka-challenging naman ang star kaya ayan, rectangle na lang yung ginawa ko. Para naman maging crispy to, i-coat nga natin to dito sa harina, egg at breadcrumbs. Itong egg at harina, tinimplahan ko yan ng salt and pepper para may lasa din yung labas. Nung na-coat ko nga to sa breadcrumbs, parang mas lumaki siya. Kaya parang jumbo na nuggets tuloy yung nagawa ko. Pero kung gusto nyo naman liitan, pwede nyo naman bawasan pa yan. Nakakatuwa nga dahil dun lang sa dalawang chicken fillet na yon at 5 patatas, ayan na lahat ng nagawa ko. Napakadami na, kaya naman napakasulit na talaga. Ang kagandahan pa dito, mapapakain pa natin ng mga gulay yung mga kids natin nang hindi nila nalalaman. Ganito naman pala ako mag-stock ng ulam kapag ka-freezer na. Naglalagay ako ng plastic labo dito sa may ilalim at kada layer para hindi siya mahirap kunin at hindi din magkadikit-dikit lalo na kapag tumigas na. Tapos itong ginawa nga nating nuggets, pwede nyo itong i-stock sa freezer hanggang 6 months. Basta siguraduhin nyo guys na nasa freezer to. Bali naka 61 pieces nga ako nang nagawa dito at freezer ko nga muna dahil ito yung aalmusalin namin bukas. At eto naman na siya nung kinabukasan. Ayan, napakatigas na yan ha, pero hindi siya nagkadikit-dikit at hindi din siya mahirap tanggalin dahil nga dito sa plastic labo. Iprito nga lang natin to hanggang sa mag-golden brown at ayan na, meron na tayong pang-almusal na siguradong magugustuhan ng mga bagets nyo. Kaya naman, itry nyo na din to.